everyone, welcome back to the channel. So today's another episode of Immigrant Stories. So we have here my sister. So anyway, si Trisha, pakilala mo yung sarili mo. Hello everyone, so I'm Trisha, kapatid ni Nalamang, kapatid niya. Kasasabi ko nga. So dumating ako dito sa Finland year 2021 as an international student. That was summer? Yeah, summer. Nung unang dating ko dito. So yes, excited syempre. Dahil unang bansa din. First time OFW din. Ano muna tayo? Warm-up question muna tayo. Since we already know where she came from, of course, Philippines. Tapos, taga Baguio kasi kami. So, originally from Baguio. What made you choose Finland? Or did you have a choice back then? Actually, no choice. Finland, dahil siguro nandito nga yung sister ko. So, una sa lahat, hindi ko naman talaga kilala ang Finland eh. Nung nagkaroon ng opportunity, why not? So, what were you most excited about? Saan ka na-excite? Nung alam mo nang, may opportunity sa Finland, pupunta ako doon, ganun. Siguro na-excite ako na parang magkakaroon ka ng chance na maging independent. Strong independent woman. And then, ma-excite ka, lalo siguro sa part ko nga na, as I said before, na first time ko to bilang, hindi lang as a student, pero as an OFW. So, yung feeling na magsisimula ka sa wala, na syempre bagong culture, bagong mga tao, bagong bansa. So, yun yung nakaka-excite na part doon. Mas more of excited ka ba or kinakabahan ka nun? Actually, mas more on excited ako. Nakakakaba pero na-overcome siya ng excitement na mag-start ng new life. Tapos syempre yung thought na nasa Europe ka, di ba? Iba rin naman kasi syempre lalo sa atin pag sinabi mo from Philippines to Europe. So, yeah. Or siguro, hindi ka ba masyadong kinabahan kasi alam mo na andito naman ako na... Siguro yun din. Oo. Unlike sa iba na talagang walang kakilala. Siguro dahil nga alam ko na pagdating ko doon, kumbaga may masasandalan naman ako agad. Hindi katulad sa ibang nagsimula talaga na walang kakilalang kahit na sino dito. So, yeah. So, by the way, andito kami sa may bagong apartment namin kasi maglilipat na naman kami for the end time. So, tinignan namin tong bagong apartment. And so far, so good. Yung apartment ngayon sa Helsinki, ano lang kasi dapat siya, temporary lang talaga siya. Pero medyo napa-overdue yung pagiging temporary niya. So ngayon lang ulit nagkaroon ng chance and na-make sure na lilipat na kami. Kasi syempre, padating din ng husband niya, pero pagkwentuhan natin yung mamaya. Ano yung expectations mo before ka dumating dito? Or meron ka bang expectation? In-expect ko na siguro na mahihirapan ako. Yun yung in-expect ko na mahihirapan ako pagdating ko dito. Sa lahat nung narinig ko about sa language. Kasi nung nandun pala ako sa atin, nandun pala ako sa Pinas. So, binanggit na sa akin ng ate ko about sa language. So, yun, pinasaan niya ako ng mga links kung saan ako pwede mag-study. And sabi ko, parang hindi ko kaya. Parang mahirapan ako on that part. So, meron ka bang something or thought na masasabi mo or na experience na masasabi mo akala ko ganito pero iba pala? Puro sa part na yon, akala ko, nang galing tayo ng Pilipinas, akala ko madaling makipagkaibigan dito. Pero hindi pala. Ganun ba? Medyo mahirap, lalo nung part na estudyante ako. So, akala ko madali, lalo sa akin, na medyo sociable. Medyo sociable. Medyo napasociable. So, may isa pa, actually, is akala ko madaling maghanap ng work, pero hindi pala. Actually, yun din yung notion eh. Nung sa mga balita, na sabi nila is, pag nandito ka na makakahanap ka talaga ng work, yun yung dating sa akin ng mga balita. Pero hindi pala. Pagdating ko dito, as someone na may profession din, akala ko madali. So, yun, marami akong in-applyan. Siyempre, una sa lahat, ang applyan ko yung field na alam ko. So, nakailang companies din ako, hanggang sa naghanap na ako ng kahit paano, sabi ko na internship lang. From there, sabi ko baka sakaling makakuha ako ng part-time.
Pero hindi pa rin siya nag-workout hanggang sa dumating ako sa point na nag-apply na ako sa other fields aside dun sa profession ko bago ako umalis ng Pilipinas. Na akala ko baka mas madali, pero hindi rin pala. Hindi pa rin madali. Ano naman yung biggest culture shock mo dito? Doon na pumapasok yung parang ito na sinabi ko kanina. Tahimik. Tahimik sila. Tapos parang mind your own business. Siguro yung way of communication na parang direct to the point ka. Kung may sasabihin ka sa kanila, huwag ka na magpaligoy-ligoy. Ang gusto nila, sabihin mo agad kung ano yung sasabihin mo. Parang end of discussion. Ayun, hindi sila mahilig sa small talks. Hindi katulad sa atin na mga Pinoy, syempre, maano tayo sa ganyang bagay. Siguro yung biggest na culture shock. Culture shock mo. Sabagay, kung nasanay ka kasi sa Pilipinas na loud yung mga tao, di ba? Loud yung mga tao, masyadong jolly, lively, ganyan. Kamusta naman yung adjustment mo sa weather? Siyempre, ang first winter, ano yan, parang masaya, ganyan. Masaya naman for the first week. Totoo, masaya siya. Lalo yung siguro, first time ko maranasan ang autumn, first time ko maranasan ang winter. I-share mo naman yung yung mga naging work experiences mo from ever since nag-start kang makahanap ng work. Gaano katagal bago ka nakahanap ng first na job mo? First ko is siguro after 4-5 months. 4-5 months. Yun na yung time na naka-resign ako sa sa Valkeakoski, kung saan rin ako nag-aaral that time. Ang naging very first part-time ko is tutor sa isang online company. Anong klaseng, ano yung mga chino-tutor mo? Actually, more on math. More on math ang tinuro ko that time. Kasi naayon na rin yung sa napag-aralan ko na nasa Pinas ako. Anong pinag-aralan mo sa Yes, financial accounting yan. So yun ang very first job ko. Tapos after that, yun na yung that time na kailangan ko ng siguro mas bigger income. Oo. Actually, ang sahod ko lang sa tutoring ko is umabot ng maximum malaki na 300 euros per month. So, parang hindi siya enough. Siyempre, iba yung may mga expenses. From tutoring, ang next ko na ata is nag-cleaning. Nauna ba yun? Oo. Yeah, so, yun na doon na pumapasok yung sinabi ko nga, nag-train ako sa other field para lang magkatrabaho. Nag-cleaning ako dito. Hanggang sa nakapasok ako as babysitter. Nag-babysit din ako dito, which is, na-enjoy ko rin naman siya. Kasi nakapupunta ko. Yun yung yun yung mas malaki na yung sahod niya sa babysitting. Yan malaki na talaga yung sinabi ko. Yun. Pero, tapos, you had the chance to travel to... Yeah, I had the chance to travel sa France. Nakaikot ako sa France, southern part. And then, nakapunta rin ako Monaco. Sabi nila, one of the richest country daw. Which is true. Mahal na country. Yun. Pero, syempre, hindi tayo nakakontento na hanggat wala tayong permanent. So, after that, bumalik ako nabigyan ako ng opportunity thanks to Ate Lani. Hello, Ate Lani. So, yun. Nag-ano rin ako sa Pilke. Hindi, siya, contractual eh. Yeah. So, kung naging contractual ka sa Paivakoti Daycare Center. Naging assistant ako doon for how many weeks then. So, ano ka doon? Care assistant siya. Care assistant. Hindi siya yung nagtuturo, hindi din siya nurse. Pero more nagbabantay lang din ng mga bata. Oo, nagbabantay ng bata. So, yun. Para rin ako nag-babysit. Tapos, after that, siyempre yun, ilang weeks lang, almost a month lang yung kontrata ko doon. Bumalik ako as freelance cleaner. From freelance cleaner, nabigyan ako ng opportunity by some of our closest friends. Nagkaroon ng opening sa isang restaurant. Winay-in ko kung saan ba ako mas makikinabang. Doon ba sa freelance cleaner ko or doon sa restaurant work na yan. So, tapos yung pagiging freelance cleaner, kailangan mo mag-register ng company mo. Ayun. So, parang nagkaroon din siya or she was able to register yung cleaning company. Cleaning company. Yun. Pero nung nagkaroon na ng chance sa restaurant na yon, mas pinili ko yun. Bakit? First of all, mag-e-end na yung ko noon, nung student license, student visa ko that time. And kailangan ko ng kontrata or work permit para makapag-stay pa ako dito. Which is mahirap siyang i-process ko as a freelancer. Mahihirapan ako. Although mas malaki that time yung sinasahod ko as freelance,
kailangan ko siyang bitawan dahil mas kailangan ko yung kontrata or mas kailangan ko yung permanent na trabaho. Which is na ibigay sa akin ng restaurant. And until now, currently, I'm still working for them. Thankfully, they've given me more opportunities aside lang sa mga work sa restaurants. They allowed me actually to work on or magkaroon ng chance na mag-work on sa mga admin works na lang. Ayun. In general, admin works ng restaurant. So, may mga moment ba na umiyak ka or nag-doubt ka sa decision mo na pumunta ng Finland? oo naman. Oo. Walang paligoy-ligoy. Hindi siguro kasi... Kailan yung mga times na... Nung kadarating ko. Nung kadarating ko. Hindi siguro kasi nga, akala ko talaga akala ko madali sa akin na mag-apply ng trabaho. Kasi talagang, ang taas ng confidence ko. So, na-break ng Finland ang confidence mo? Oo, ang taas ng confidence ko. Sabi ko, may background akong ganito, may background akong ganito. Akala ko talaga, magagamit ko agad siya, which is, Hindi pala. failed. Kwento mo yung yung nagkli-cleaning ka. That was the worst part para sa akin because back in the Huwag ka na Philippines... mag-cuz. Mamamash na naman tayo maarte. Kasi nga, sa Pinas, nagtrabaho ko sa BDO. So, for how many years nasa BDO ako. So, nung nagkaroon akong trabaho sa cleaning, syempre, isip-isip ko, habang nagkukudkud ako ng kubeta. Akala mo yung kung ano ka nung nasa Pilipinas ka, ganun ka pa rin pagdating mo ng ibang bansa. Hindi pala. So, kailangan mo lunukin yung pride mo. Yun. Magmula sa pag-iyak ko sa pagkukudkud ng kubeta, nawala naman after siguro mga ngayon, ilang buwan lang. Natanggap niya na. Natanggap ko na yung kubeta. Natanggap niya yung kapalaran niya. So, hindi mo naisipan na bumalik ng Pilipinas? Hindi rin. Siguro kasi ito kasi yun, nung nakuha ko yung first sahod ko sa paglilinis, sabi ko, okay lang magkudkud ng kubeta, kahit ilang kubeta pa yan. So, yeah, yun. So, hindi ko rin naman hindi ko rin naisip dahil na siguro, financially, parang feeling ko, mas kaya ko maging stable dito. So, yun. Yun yung reason. So, ayun. Let's talk about naman yung student life reality. So, ayan nga, nasabi mo na while studying, nag-start ka na maghanap ng part-time, tapos nakapunta ka ng babysitting, tutoring, cleaning. So, masasabi mo ba na mahirap maghanap ng work as an international student? Yes. Mahirap talaga maghanap. Maraming ipapakitang parang opportunity sa'yo. Marami akong sinalihan noon. Hindi lang ako, pati mga kaklase ko. Marami kaming sinalihan noon ng mga workshops, mga events, hoping na makahanap kami ng trabaho. Hoping na matulungan din kami. Which ends up na hindi. So yes, mahirap. Mahirap maghanap ng trabaho during my time as an international student. Lalo, hindi ako galing sa European country. So, yes. Oo. Tsaka siguro kasi papasok din dun yung language na Siyempre, ang priority ng mga companies, someone na nagsasalita ng Finnish. Unless yung ability mo, yung skill mo ay talagang pang malakasan na na wala silang may ibang mahanap na ganito. Kaya kailangan kuhanin kanila. Siguro yun. Ganun. So, pag-usapan natin yung turning point. Ano yung turning point mo sa Finland? May turning point ba? Turning point ko siguro na, dito na ako sa Finland is nung time na kinasal na ako. Dahil alam ko sa sarili ko, magkakapamilya rin ako eh. So, when it comes to benefits para sa family, mas pipiliin ko ang Finland. Or mas pinipili ko na ang Finland. Yeah. Dahil sa dami man ng struggles, mahirap man, pero pagdating sa benepisyo naman, makikinabang ka talaga. Yeah. Ano yung specific moment na despite yung lahat ng mga struggles mo, na nahirapan ka maghanap ng work, na yung ina-expect mong work hindi naman ganito, kailan yung specific moment na sinabi mo sa sarili mo na, ay, kaya ko pala to? Nung nag-start na ako magkudkod,
Actually, nung nag-start ako maglinis, nung nakuha ko yung very first paycheck ko, doon ko na-realize na, ay, hindi naman pala mahirap kung, hindi siya mahirap kung gugustuhin mo. Kung gugustuhin mo mag-survive, kung gugustuhin mong may ma-prove sa sarili mo, hindi siya mahirap. So, yes. Doon mo masasabi na kaya mo pala. Kaya ko. It may sound redundant, pero ibang nagawa sa akin nung nagpalit ako ng field that time. So, yeah. Ano yung mindset na natutunan mo dito sa Finland? Maging ano ka siguro, mentally, emotionally strong. Kasi pag hindi, magbe-breakdown ka talaga. Sa akin, magbe-breakdown ka talaga. Dahil hindi lahat ng expectation mo yun din yung magiging reality mo sa ibang bansa. So, worth it ba talaga na magstay sa Finland? Oo naman. No matter how hard it is, worth it ang magstay sa Finland. Lalo kung nandun naman na yung mindset mo yun. Kung may babaguhin ka sa journey mo, ano yun? Parang wala eh. Kasi oras na may binago ako doon, hindi ko rin alam kung ang magiging outcome nun. Kung ano ako ngayon. Oo. True. Lalo yung strength ko na ma-overcome lahat ng struggles. Baka hindi ako ganun katatag kung may nabago man ako during those times na nahirapan ako. Yeah. So, ano ang advice mo sa mga Pinoy na gustong mag-aral sa Finland? Pag-isipang maigi. Kasi kung hindi ka mentally prepared na pupunta rito, na yung expectation mo ang taas, baka mabigo ka. Lalo ngayon, during this time na naghihigpit sila. Mahigpit sila, tsaka yung employment situation Yes. niya. So, weigh your pros and cons. Yeah. So, eto, this is not to discourage naman anyone. Of course, bakit hindi? Bakit hindi pumunta dito as international student? Why not? May opportunity. Bakit hindi? May money. Bakit hindi? Pero ang point is, be prepared. Siyempre, iba-iba kasi yung experiences ng tao eh. Meron yung mga tao na pupunta sila dito, tapos para sa kanila pala yung opportunity na yun. So, madali para sa kanila. Smooth para sa kanila. Meron namang may mga ibang tao naman na talaga mahihirapan. So, iba-iba ang magiging experiences ng mga tao. So, ang pag-move sa abroad, hindi lang yan dahil sa magandang scenery, dahil sa snow, dahil sa expectations natin. It's about sacrifice, growth, at pagiging matatag kahit mag-isa ka. So, kung isa kayo sa mga gusto magpunta dito sa Finland, maybe this video is for you. Pero again, sinasabi namin na wala kaming dinidiscourage. Okay kami dito sa Finland. So, pag pumunta kayo dito, di ba? No one knows kung magiging okay din kayo, kung ano din yung mga magiging experiences nyo. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Please like this video, subscribe, and I'll see you on our next one.